Another patient, another diagnostic examination. So, kung titingnan ninyo, ito yung kanyang spine. Ayan. Tapos may makikita ko yung damage dito. Yan si area yan. Gusto niya sanang malaman kung ano daw ba ang naging diagnosis. Ang backstory po nito, yung patient daw po ay nagkaroon ng aksidente. Tapos, nagkaroon ng damage sa kanyang spine. Hindi lang po na ipaliwanag kung ano po yung nangyari kasi posible po na ang kausap po ng doktor ay ang kanyang mga kamag-anak. So, kung titingnan natin, ito po yung kanyang spine at makikita natin merong fracture, no? Complete fracture. Ito po yung sa spine niya. Ngayon, ang sabi din po niya, siya daw po ay paraplegic ngayon. Para po maintindihan natin, kapag sinabi po nating paraplegic or meron pong paraplegia, yung kalahati ng katawan pababa ay hindi na po naiigalaw. So, ito po yung nangyayari kapag po nagkaroon ng damage sa ating spine or na-damage po yung ating nerve. So, balikan natin no, yung ating anatomy. Ito po yung ating brain. Di ba ang ating brain, sila po ay nag-iisip. Ginagamit din po natin sa paggalaw. So, sinasabi ng brain ko na i-close open ko yung kamay ko. Ginagawa naman niya. Kasi, yung message po na gusto ko, like, igalaw mo yung aking kamay. So, sila po yung sa brain, mag-uutos pababa po sa ating spine, papunta po sa mga nerve para po gawin po yung isang bagay. So, sila po yung tumatanggap ng message at sila din po yung nagpapadala ng message kung ano man po yung gagawin. So, ganun po yung function ng ating brain, spinal cord, at yung ating mga nerves. At kung makikita nyo po na yung brain po natin nakakonekta sa spinal cord natin at bawat pagitan po nito lumalabas po yung mga nerve dyan, di ba? Magkabilaan. At yun naman po yung example ng human. So, yung brain natin, pinoprotektahan po yan ng skull. Yung ating pong spinal cord, pinoprotektahan po yan ng vertebra or vertebrae natin. Yung spinal cord po natin, may mga buto po dyan. Tas kada buto po niyan, naglalabas po yan ng magkabila na nerve. Ayan. Ngayon, kung magkaroon po dyan ng damage, pwede pong magkaroon ng problema. Katulad po nito. So, halimbawa, nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng crashing or pagkaipit po ng spinal cord, nagkaroon ng fracture yung vertebra, which is katulad po dun sa nangyari dun sa pasyente natin. Ngayon, ito pong spinal cord, kung magkakaroon man ng message galing sa brain or papunta sana sa brain, hindi na po yan tutuloy dito kasi nagkaroon po ng problem dito. Kaya po, ang mangyari, yung pong pababa na ito po ay damage na po yun. At kada level po ng spine natin, kung saan po magkakaroon ng damage, ito po yung katumbas nun. Example, halimbawa po nagkaroon po ng problema sa T10 or thoracic na vertebra dito po sa area na yan. Pag tiningnan po natin ang affected na po niyan, T10, ito po sa michan, pababa. So, pwede pong hindi na po gumalaw or hindi na po makaramdam or hindi na po ganun kaganda yung daloy din po dito sa parte na yan kasi po damage po simula dito. Ngayon, kapag naman po nagkaroon naman ng damage, halimbawa sa C4, medyo mataas. Halimbawa, binatukan kayo dito or tinamaan po kayo dito at ang naging damage po ay simula C4. So, ang magiging problem nyo po dyan ay dito po. Yan. Kasama na po yung C5, C6, C7. So, ibig sabihin, pati po yung mga kamay ninyo hindi na magalaw. Pati po, possible yung functioning po ng paghinga hindi rin po maging maayos. So, kung halimbawa, ang naging problem po, balikan natin yung T10. Ito po yung T10. So, pababa. So, pwede rin po na yung pagdumi or pag-ihi, pwede po magkaroon din po ng problema kapag po ganito po yung nangyari. At doon na po pumapasok yung paraplegia. Dahil po na-damage yung kanyang spine, ito po ay affected na. So, ganun po yung nangyayari dyan. May mga treatment naman po na ginagawa. Example, kapag po kayo ay na-aksidente, pwede pong kung kaya pang sagipin or kaya pa pong operahan para po hindi po maipit ng tuluyan yung spinal cord. Kung halimbawa meron pong mga treatment na ipapayo po sa inyo katulad po ng rehab para po hindi lumiit ang muscle or itatry pong makalakad po ulit. Pero syempre, kung yan po ay totally damaged, medyo mahirap-hirap po
or hindi natin masabi. Ang pinaka-best po ay makapagkonsulta po kayo dun sa neurologist kung yun po yung nag-opera po sa inyo, sa rehab kung meron po kayong rehab, para matulungan po kayo sa recovery, kasi I'm sure magiging mahirap at matagal-tagal na gamutan po ito, at sana po ay makarecover po kayo. So sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.